Ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. 11. Ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa, maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Biblia na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa, linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Proyek. 1. Proyek, itapon mo. 2. Proyek, wag na. 3. Proyek, panatilihin ito. 4. Proyek, gawin mo. IV. Proyek, gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. Gawa Kapitulo 8 versikulo 22. Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito, at manalangin ka sa Panginoon, baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Pagsisihan mo ang iyong kasamaan at manalangin ka sa Panginoon, na naway ipatawad sa iyo ang masama mong hangarin. Gawa Kapitulo 15 versikulo 29. Na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan, at sa dugo, at sa mga binigti, at sa pakikiapid, kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo. Paalam na sa inyo. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyusan, ng dugo, at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan niyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Gawa Kapitulo 16 versikulo 31. At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka ikaw at ang iyong sambahayan. Gawa Kapitulo 20 versikulo 31. Kaya nga kayo'y mga puyat, na alalahaning sa loob ng 3 taon, ay hindi ako naglikat sa gabi at araw ng paalaala sa bawat isa na may pagluha. Kaya't mag-ingat kayo, at alalahanin inyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. Gawa Kapitulo 20 versikulo 35. Nagbigay halimbawa ako sa inyo sa lahat ng mga bagay, na sa ganitong pagpapagal ay dapat kayong magsisaklolo sa mahihina, at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Roma Kapitulo 6 versikulo 13. At huwag din naman niyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos, na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katuwiran. Roma Kapitulo 12 versikulo 1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Pamumuhay Kristiyano, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya.
Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Roma Kapitulo 12 Versikulo 2. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan nyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya, at talagang ganap. Roma Kapitulo 12 Versikulo 3. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katatayuan, ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Roma Kapitulo 12 Versikulo 6. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Roma Kapitulo 12 Versikulo 7. O kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo. Roma Kapitulo 12 Versikulo 8. O ang umaaral, ay sa kanyang pag-aral, ang namimigay, ay magbigay na may magandang loob, ang nagpupuno, ay magsikap, ang nahahabag ay magsaya. At mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya, kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakawang gawa, gawin ito ng buong galak. Roma Kapitulo 12 Versikulo 9. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan inyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Maging tunay ang inyong pag-ibig. Kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti. Roma Kapitulo 12 Versikulo 10. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo, sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba. Mag-ibigan kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. Roma Kapitulo 12 Versikulo 11. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maninga sa espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Magpakasipag kayo at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Roma Kapitulo 12 Versikulo 12. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighasyan, magmatyagain sa pananalangin. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatsian at laging manalangin. Roma Kapitulo 12 Versikulo 13. Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyong lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Roma Kapitulo 12 Versikulo 14. Pagpalain niyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig, pagpalain niyo at huwag ninyong sumpain. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, idalangin pagpalain at huwag sumpain. Roma Kapitulo 12 Versikulo 15. Makigalak kayo sa nangagagalak, makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Makigalak kayo sa mga nagagalak, makitangis sa mga tumatangis. Roma Kapitulo 12 Versikulo 16. Mangagkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Roma Kapitulo 12 Versikulo 17. Huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama.
Isipin niyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Roma Kapitulo 12 Versikulo 18. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Roma Kapitulo 12 Versikulo 19. Huwag kayong maghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan niyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti, ipaubayan ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Roma Kapitulo 12 Versikulo 20. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo, kung siya ay mauhaw, painumin mo, sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Kaya, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo, kung nauuhaw, painumin mo, sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Roma Kapitulo 12 Versikulo 21. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama. Roma Kapitulo 13 Versikulo 1. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yao'y hinirang ng Diyos. Tungkulin sa mga pinuno ng bayan, ang bawat tao'y pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamamahalang hindi mula sa Diyos at ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Roma Kapitulo 13 Versikulo 3. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawang mabuti, kundi sa masama. At ibig mo bagang mawalaan ng takot sa may kapangyarihan? Gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama, ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papupurihan kanila. Roma Kapitulo 13 Versikulo 7. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya, magbayad kayo ng buwis sa kinaukulan, gumalang sa nararapat igalang at parangalan ang dapat parangalan. Tungkulin sa kapwa. Roma Kapitulo 13 Versikulo 9. Sapagkat ito, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung mayroon pang ibang utos, ay nauwi sa salitang ito, sa makatuwid bagay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Ang mga utos, gaya ng, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Roma Kapitulo 13 Versikulo 12. Ang gabi ay totoong malalim, at ang araw ay malapit na, iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman, at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti, say. Roma Kapitulo 13 Versikulo 13. Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya, sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at inggitan. Roma Kapitulo 14 Versikulo 13. Huwag na nga tayong mangaghatulan pa sa isa't isa, kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinuman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Sa halip, iwasan na nating tayo'y maging dahilan ng pagkakasala ng ating kapatid. Roma Kapitulo 14 Versikulo 16. Huwag nga ninyong pabayaan na pagsalitaan ng masama ang inyong kabutihan.
Ingatan mong ang kalayaang ito, ay huwag mapulaan ng iba. Roma Kapitulo 15 Versikulo 1. Tayo ang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Bigyang kasiyahan ang kapwa, huwag ang sarili, dapat pagtiisan nating malalakas ang mahihina sa pananampalataya, at huwag ang sariling kasiyahan lamang ang isipin. Roma Kapitulo 15 Versikulo 2. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti sa ikatitibay. Bigyan natin ng kasiyahan ang ating kapwa kung ikabubuti niya, upang lumakas ang kanyang pananampalataya. Roma Kapitulo 15 Versikulo 7. 이러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리심과 같이 너희도 서로 받으라. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Roma Kapitulo 16 Versikulo 17. Ngayoy ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan nyo iyaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran, laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan, at kayo'y magsilayo sa kanila. Ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo, iwasan ninyo sila. Unang Korinto Kapitulo 1 Versikulo 10. Ngayoy ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayong lahat ay magsalita ng isa lamang bagay, at huwag magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi, kundi kayo'y mangalubos sa isa lamang pag-iisip at isa lamang paghatol. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, magkaisa kayo sa pananalita, isip at layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahabahagi. Unang Korinto Kapitulo 3 Versikulo 10. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad sa matalinong tagapagtayo ay inilagay ko ang pinagsasaligan, at iba ang nagtatayo sa ibabaw nito. Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo. Unang Korinto Kapitulo 6 Versikulo 18. Magsitakas kayo sa pakikiapid. Lahat ng kasalanang gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikiapid ay nagkakasala laban sa kanyang sariling katawan. Huwag kayong makikiapid. Sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala, ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Unang Korinto Kapitulo 6 Versikulo 20. Sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Unang Korinto Kapitulo 7 Versikulo 2. Datapuat, dahil sa mga pakikiapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa, at bawat babae ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. Ngunit para maiwasan ang pakikiapid, bawat lalaki o babae dapat magkaroon ng kanya-kanyang asawa. Unang Korinto Kapitulo 7 Versikulo 3. Ibigay ng lalaki sa asawa ang sa kanya'y nararapat, at gayon din naman ang babae sa asawa. Dapat top din ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa, gayon din ang babae. Unang Korinto Kapitulo 7 Versikulo 9. Ngunit kung sila'y hindi makapagpigil, ay magsipag-asawa, sapagkat magaling ang mag-asawa kaysa mangagningas ang pita. Ngunit kung hindi sila makapagpigil sa sarili, mag-asawa sila, mas mabuti ang mag-asawa kaysa magkasala, Unang Korinto Kapitulo 7 Versikulo 17. Ayon na lamang sa ipinamahagi ng Panginoon sa bawat isa, at ayon sa pagkatawag ng Diyos sa bawat isa, ay gayon siya lumakad. At gayon ang iniutos ko sa lahat ng mga iglesia. Mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon, at magpatuloy sa kalagayan niya sa buhay nang siya'y tawagin ng Diyos. Ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesia.
Unang Korinto Kapitulo 8 Versikulo 9. Datapuat magsipag-ingat kayo baka sa anumang paraan ang inyong kalayaang ito ay maging katitisuran sa mahihina. Ngunit mag-ingat kayo, baka ang paggamit ninyo ng kalayaang kumain ng anumang pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala ng mahihina pa sa pananampalataya. Unang Korinto Kapitulo 10 Versikulo 12. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya mabuwal. Unang Korinto Kapitulo 10 Versikulo 14. Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Unang Korinto Kapitulo 10 Versikulo 24. Huwag hanapin ni numan ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Huwag sariling kapakanan ang hanapin ninyo, kundi ang sa iba. Unang Korinto Kapitulo 10 Versikulo 25. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin nyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne, at huwag na kayong magtanong pa upang di mabalisa ang inyong budhi.